So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about ligtas na ba ang mga mahal mo sa buhay. So our concept is all about gospel call. So ang gospel call ay ang mapagpalang paanyaya ng Diyos sa lahat ng tao na magsisi at manampalataya kay Heso Kristo. So tinatawag din itong external call sapagkat ito ay dumarating sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo o pagbabahagi ng ebanghelyo. Bagamat hindi lahat ay tumutugon ng may pananampalataya dahil ang paanyaya ay totoo at para sa lahat. So ipinapahayag nito ang puso ng Diyos na wala ni isang mapahamak kundi ang lahat ay magsisi. So our Bible readings for today is all about Romans chapter 10 verse 14 to 17, ASND version. Paanong mananampalataya ang mga tao sa Kanya kung hindi pa nila siya naririnig? At paanong makakarinig sila kung walang mangangaral sa kanila? Kaya nga ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, kainit ako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, it is our task to share the gospel. So, responsibilidad ng bawat Kristyano na ibahagi yung mga buting salita, sa gawa at sa pamuhay. Second, it is God's task to convert the people. So, tanging ang Diyos lamang ang makakapagpalambot ng matigas na puso at makakapagligtas ng kaluluwa. So, ang ating bahagi ay magtanim, ngunit ang Diyos ang magpapabunga. And lastly, it is love that shatters the heart of stone. So, ang matiyagang pagmamahal sa pagbabahagi ng ebanghelyo ang kadalasang ginagamit ng Diyos upang basagin ng pusong bato. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is learn the gospel message. So, dapat natin linangin ang ating kaalaman sa ebanghelyo, ang kasalanan, kaligtasan kay Kristo at bagong buhay. Second is share the gospel with the persistent love. So, dapat natin ipahayag na si Jesus Christ sa pamilya, kaibigan at kapitbahay na hindi sa pamimilit kundi sa pag-ibig. And last application is pray persistently for your loved ones. So, wag tayong mawalan ng pag-asa, patuloy na ipanalangin ang kanilang kaligtasan sapagkat ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why it's important to share the gospel faithfully while living the result of God. Para sa akin, dahil hindi natin kayang baguhin ang puso ng tao. Tanging Diyos lamang kasi ang makakagawa nito, ngunit tinawag niya tayong maging tapat na tagapagdala ng mensahe. So, ang ating pagsunod ay mahalaga at ang bunga ay nasa kamay ng Diyos. So, ang katapatan natin ay maaaring maging daan sa kaligtasan ng iba. So, let's pray. Panginoon, salamat sa iyong ebanghelyo na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan. Turuan mo akong maging matapat sa pagbabahagi ng iyong salita sa mga mahal ko sa buhay. Lord God, bigyan mo po kami ng tapang, karunungan at pagmamahal. Ikaw ang may kapangyarihang magligtas. Hinihiling po namin abutin mo po sila. Lord God, gamitin mo po kami bilang iyong kasangkapan sa pangalan ni Jesus. Amen.